Hindi ko matanggap yung sobrang sakit na ginawa sa akin. Walang ginawa ko sa akin. Takina-pera ko. Pinapalis niya ako. Walang gagawin ko, pre. Pero kahit nagtatrabaho yung tropa, yung magawa para mapasaya ko. Pinilit ko kasi dami ko kailangan pasayain. Kasi yung anak ko, lagi nanonood ng vlog ko yun eh. So gusto ko pag nakita nila yung vlog ko, masaya sila. Alam nyo, ang magandang gawin kapag ganitong gabi na nasa camping tayo, yung mag-usap-usap naman tayo about life. Magiging malalim ang ating relasyon ngayong gabi. Yeah. Actually kasi nasa malalim na kagubatan tayo ngayon. Kaya sa malalim na kagubatan, Malalim ang pag-uusapan. pero naniniwala ako na ngayong gabi, boss, merong magko-confess about something na hindi niya pa nasasabi sa bawat isa. True love conversation. Ay, maganda to kasi December na. End of the 2024. So, dapat mailabas para maiwan at mag-move forward na tayo sa 2025. Dahil lang gustong mauna, siya ngayong unang titira. Yan. Kasi sa totoo lang binago niyo yung buhay namin. Parang totoo nga yung sinasabi nila na meant to be mo makilala yung tao na yun. Sa bawat taong nakasalmuha natin, binabago yung tadhana natin. May purpose sa buhay mo. may purpose. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo kasi di ko pa nasasabi sa inyo yun eh. Ang tamis! Ang tamis! Magulo man pero yung mismong pinupunto ko lang, yung pinakamaganda nangyari talaga sa buhay namin is I found the real ones. Kasi marami tayong naging circle of friends, di ba? Kami, lalo na kami ni Bea, marami kaming tinirahan eh. Marami kaming bilog na pinasukan eh. Pero sobrang iba to. Pero legit yun, G. Sa panahon ngayon, sobrang mahirap mahanap yung totoo. Kasi siya eh, madali magparami, pero mahirap makahanap ng totoong tao. Laki-laki ng mundo, laki-laki ng circle. Pwede ka naman maging malaki circle mo, pre, di ba? Diba? Yung circle na yun yung mga pepekean. Ang hirap to, G. Totoo yun. Siguro yung pagiging grateful sa grupo na to or family na to kasi sila yung nag-help sa akin para mas mapapalapit ako kay Lord. Kaya super grateful and blessed ako na nakilala ko sila. Ayoko siyang iwan na memory lang sa 2024. Parang mas masarap siya ipagpatuloy pa hanggang next year. So, ayun lang. Para kasi natin pinag-uusapan yung taon na lumipas na sobrang daming problemang nangyari sa atin. Diba? Hindi ko na isa-isahin pero napakadami. Parang etong taon na to talagang binagsakan tayo ng sobrang mabibigat na problema. Pero proud ako sa ating lahat kasi nalagpasan natin yun. Gusto ko magpasalamat kasi yung mga problema na yun, hindi magiging madali, kundi dahil sa inyo na nakapalibot sa amin ni Von. Nakayanan namin yung struggle and yung problema na yun dahil kay Lord at dahil sa inyong lahat ng mga kaibigan namin. Kaya thankful and grateful and blessed ako to have you guys. Kasi kumbaga, ang daming tatanong sa akin, syempre, yung dati kong career, yung mga fans ko din na kailan ka babalik, ganito ganyan. Kumbaga ako, masasabi ko lang, graduate na ako doon at huwag kayong mag-alala kasi wala akong pinagsisihan at sobrang saya ko na naging part ako ng Billionaire Gang. We not our friends anymore, we are family. Yes! Sabi ni Yang mahirap humanap ng real ones. Talagang isa sa mga napatunayan natin all throughout these years. At sabihin ko sa inyo, for the first time in forever, yung 2020 na nabuo tayo, yung BG, 2020, 2021 to 2022, until now, 2024, yun yung mga best years of my life. Wala na akong makikita pang mas magandang taon na may ginagawa akong iba, may kasama akong iba. Kaya lang yun, G's. Ito yung best years of my life, personally. Sobrang excited ako dahil I'm looking forward sa clear vision. Kahit sabihin pa nating 2034 at 2044, magkakasama pa rin tayo, G's. Basta pre, lalaban tayo para sa isa't isa. Confession. Ako wala akong maisip na confession sa sarili. Pero sa ibang tao meron. Merong isang tao dito, naggrabe. Talagang hindi mo na siya makikilala. Nagbago. Sino yun? Ang laki ng pinagbago nun, no? Sobrang laki ng pinagbago nun. Yung tipong pag nagkita kayo, sino ka? Ano ganon? Ano ganon? Sino yun, boy? Sino ka? Cannot be rich. Gusto ko lang i-confess na ikaw pare. Ang laki ng pinagbago mo. Ikaw ang nag-confess para sa kanya. Tama. Kung ako ay isang madamdaming tropa, galit ako sa'yo. Tampo na, tampo. Pero dahil hindi tayo madamdaming tropa, thank you pare dahil nagbago ka.
Oh. Dahil kung hindi ka nagbago, wala tayo dito ngayon. Nagbago kasi to simula nung nakilala niya si ate. Si ate. Kasalanan mo to lahat, ate. Nasisi pa. Hindi ko nakilala yung best friend ko. Sino ko nga ulit? Paalala mo nga sa akin, bakit 3 words lang? Ano ba ako noon, tsaka ngayon? Uy, 3 yan. words. 3 words. 3 words noon na 3 words ngayon. Ayusin mo ah. Hindi, ito, 2 words. Oh, 2 words. Dati, walang pangarap. Ngayon, 2 words din. Meron na. Hindi kasi syempre, bata pa lang kami, tropa na kami ni Bon eh, na magkasama kami sa good times hanggang sa tumanda na kami. Bad times na. Bad times. Pero pag tumanda na pre, bad times na yung pagsasamahan nyo, you know? Pero, it's a good thing na nagbago ka. Kasi kung di tayo nagbago, syempre, baka nasa good times pa rin tayo. At wala tayo dito ngayon. Tapos, norm na nararamdaman ng mga ibang tao na laging nasa good times moments, yung pinipleasure nila yung sarili nila. Right now kasi, hindi lang ako nagbago, tayong lahat, Tayong G's. lahat talaga. Kasi we always choose the hardest path sa life natin kasi we must sacrifice now in order for us to not regret things in the future. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng tao na nandito sa paligid ko. Mauna muna tayong kaya Pare, maraming salamat kasi naging kuya kita noong totoy pa ako. Kay Ate Bea naman, siya yung nag-assist sa akin, ganito, ganyan. Naging ate ko rin siya, si Ate Bea. So maraming salamat. Ayun, kay ate naman, ayun, sobrang papasalamat kami at ako kasi sobrang pinalakas mo yung namin, faith at paniniwala sa Diyos. At talagang hinila mo kami sa dilim nung nagsisimula pa lang yung BG, talagang bigay na ilaw ng tahanan ng BG House. At ayun, maraming salamat ate. Ayun, si Bossing naman, si Boss Tony, eto talaga, day ones talaga to. Promise. Ano pa lang, walang-wala pa to si boss, walang-wala pa rin ako. Wala pang earnings dun eh. Oo, wala pa. Talagang nagkakasimula niya lang ulit sa YouTube, tapos dumating ako kasi may nagpakilala sa kanya sa akin. Yun, nagtulungan kami sa isa't isa. Nag-promise siya sa akin na talagang dadalhin niya ako sa taas. At yun, maraming salamat boss kasi hindi mo ko pinigo. Hindi mo ko iniwanan. Ano din siya eh. Kumbaga naging tatay. Okay lang ba yun boss? Tatay. Tito na lang. Tito na lang. Tito na lang. Pero yung lolo na yan. Step brother. Ayun, gusto ko lang magpasalamat kay Lamin kasi isa din sa naging strength. Yan. Isa din sa naging kuya ko to si Erwin. Naalala ko pare, yung nagka-COVID ako, ikaw naging tatay ko. Ano ginawa ko doon? Anong ginawa? Siya nag-assist sa akin sa hospital te. Kung makilala niyo si Erwin sa totoong buhay, talagang siya. Masarap maging kaibigan kasi care siya sa tropa niya. Eto, sinaktan si boss. Sasaktan niya rin yung sumakit sa kanya. Kasi Sumakit sa kanya. yung sa Barako Fest, grabe. Kasi Hindi mo makalimutan yun, no? hindi ko makalimutan yun par kasi na ako nun, sinampal ako eh. Nakita ko kasi may bumatok kay Argon noon. Mga fans. Binatukan ko din. Binatukan niya sa mukha. Okay, iwasan niyo yung pagbatok sa Oo. So yun, gusto ko lang magpasalamat kay Erwin kasi siya talaga yung naging inspirasyon ko sa buhay. Lahat naman kayo inspirasyon ko, motivation ko, kaya nagsisipag ako araw-araw. Yun, pare. Maraming salamat kuya. Yun, kay Yvonne naman, ako dito, speechless na ako eh. Binago niya yung buhay ko at hindi lang sa akin, sa buong tropa talaga. Siya yung naging best leader, best daddy, best mentor, best of the best. So, ayun, gusto ko lang talaga magpasalamat sa'yo, boy. Wala na akong masabi sa'yo, boy. You're the best. Tatouch ako sa'yo, pre. Hindi ka nga dito. Hindi, par, maraming salamat. Wala na akong masabi sa'yo, alam mo na yan, boy. God did. God did yan. siguro babase na lang ako dun sa topic ni Yen. Iiwan ko na ngayong taon. Kasi 2024, ayoko nang ayoko na siyang dalhin sa 2025. Bossing. Gusto Kasi- ko marinig yan. Yun nga, syempre, alam niyo naman mga buds, karoon ako ng problema sa love life. Ko yun, syempre, pinakamamahal kong tao yun, na sobrang sakit ng ginawa sa akin. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin to the point na yung hindi ko na vision nung hindi ko naisip yung mga kaya niyang gawin, bigla niyang ginawa. Kaya biglang shock talaga ako. Nawala ako sa sarili nun. Nawala ako sa career. Nawala ako sa linya. Hanggang ngayon pa rin eh. Hindi naman sobrang sakit. Kumbaga parang para akong nawawala. Para akong nawawala. Naliligaw ka pa. Oo, para akong naliligaw kasi di ko alam kung ano unahin ko eh. Syempre may naiwan eh. May naiwan, 2 anak.
ako. May emptiness pa rin dun sa part Oo. ng Bros. So, gusto ko lang iwanan sa ngayong 2024. Siguro yung ano na lang, yung laging pagtatanong sa akin na nakamove on ka na ba? Hindi ka pa ba nakamove on? Para ako naiinsulto kasi dun sa part na yun. Kasi ano na eh, I'm totally naman na, nakamove on na ako. Tinanggap ko na eh. Tinanggap ko na ganun na yung nangyari sa buhay namin dalawang mag-asawa. Ano na yan, tuldok na yun, sarado na yung libro namin. So gusto ko na siyang iwanan dito sa taon na to. Ayaw ko na siya dalhin sa 2025 kasi 2025 another year, di ko alam kung anong mangyayari, G. Baka next year, di ko alam. Boy pa baka mamaya wala na ako next year. Di ko alam eh. Di natin alam kung ano yung mangyayari next year. So piniprevent ko siya. Hindi ko rin alam kung vlogger pa ba ako. Hindi ko alam eh. Ano ba? Next year ba ko ba yung mapagtatapos ko ba yung anak ko? Mapapagawa ko ba yung bahay ko? So ngayon pa lang bago matapos yung taon, kinakalibrate ko yung yung mga plano ko, pinaplakado ko para pagdating ng pasok talaga ng 2025, refresh na ako, G. Baga ready na ako sa mga susunod na taon. Para naman yung mga tao umaasa sa akin. Mag-success kami sa mga plano namin. Kasi yung dream house talaga, G, yun talaga yung pinaka dream house talaga yung gusto ko masettle talaga yung mga anak ko sa isang komportableng bahay, G's. Ayun talaga, number 1 na pangarap ko yun. Sabi ko, paano ko ba itong gagawin? Di ako maka-atake ng tama. Kasi naku-confuse ako, unahin ko pag nandito ako sa BG house. Hinahanap nila ako. Pag nandito naman ako sa bahay, nahanap ako ng trabaho ko. So, di ko alam kung saan ako, Kaya ang ginagawa ko na lang, nakausap ko na lang sila pag nauwi ako. Lagi ko sila sinasabihan na konting test lang, temporary sacrifice lang to kasi wala tayong aasahan eh. Yung syempre yung nanay nyo, aasa ba ako doon? Hindi na ako pwede umasa doon. Sabi ko, hindi na kami okay. Sabi ko, kung may bigay siya sa inyo, di tanggapin ninyo. Basta ako, hindi na ako mangingailam dyan sa ibibigay niya kasi meron naman ako eh. Basta ako, pangako sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Lahat ng kikitain ko, lahat ng pagtatrabaho ko, lahat ng mga magiging resulta sa gagawin ko ngayon, para sa inyo to. So sana pag magtapos kayo, huwag kayo gagaya sa amin ng nanay nyo. Kasi masakit to. Pamilyang sira to. Pamilyang pinag-uusapan dito, hindi lang to basta relationship lang. So yun sa atin naman, syempre sa tropahan, ayoko siyang iwan dito sa ngayong taon na to. Kasi gusto ko mag-continue pa rin yung natin. Kasi brotherhood and sisterhood tayo eh. Baga malalim na yung natin, malalim na yung relationship natin. Hindi na tayo magkaibigan lang, hindi lang tayo magkatrabaho lang. Iba, kapatid na turing ko sa inyo. Kapatid na turing ko sa inyo. So, talagang napamahal na talaga ako sa inyo. So, yun lang naman Gis ang i-confess ko. Sana, huwag nyo na ako tanongin kung Nakamove on ka na. Kasi tapos na ako doon. Insulto yun sa taong nasaktan. Kasi pag ako tatanong, nakamove on ka na ba? Ganoon na lang ako. Ano ba itong mga tao na to? Sabi ko, bakit ganito yung mga tanong? So, parang nakaka-insulto siya sa akin sa part na yun. So, parang yung private relationship ko, sa akin na lang yun. Ako nang bahala doon. Kasi parang nire-remind ka na naiwang ka. Oo, yun. So hindi naman hindi naman siya trash talk pagdating sa part, hindi naman siya nakaka-down. Ayun, advice ko lang sa mga sa mga taong same scenario na nangyari sa buhay ko. Siguro magiging malungkot ka, siguro isang araw, 2 araw, 1 linggo. Pero after nun, makakabangon ka. At sisiguraduhin ko sa'yo magiging masaya ka. Kasi huwag ka magmamadali na makahanap ka ng bagong mamahalin. Darating na lang yan. Tama. Ako kasi ngayon, di pa ako naghahanap eh. Tama. So, darating na lang siguro yan. Siguro sa ngayon, yung 2 anak ko na lang muna. Yes, sir. Yun lang. Pero alam mo, boss, yung nag-advise ka sa mga taong nakaranas din nung experience mo, parang alam mo yun, kung ako yung magsasabi din sa taong yun, take it from Boss Tony talaga. Why? Kasi saludo kami sa'yo, boss. Alam mo kung bakit? Dun sa nangyari sa'yo, hindi mo pinabayaan yung 2 anak mo. Actually, na-blackout na ako that time. Alam namin yun. Di ba? Pati yung... Ngayon nga, confess ko sa kanila. Na-blackout na ako. Dumating na ako sa
2 beses na ako muntik mawala sa mundo. Yun. 2 beses na ako muntik na mawala sa mundo. Buti na lang, karoon ako ng God's calling, sign na wag mo tuloy kasi kaway anak mo. Tama. Sabi sa akin nga ng anak ko, Dad, pag nawala ka, mamumulubi na kami, kawawa naman kami. Diyan na lang kami sa kalye, mapapariwara kami, wala nang mag-aalaga sa amin. Wala na lolo mo. Ay, wala na si lolo, si mama, matanda na. Si mami, hindi naman na kami yan. Hindi ko alam kung kaya niya ba kami sustain, kaya niya pa ba kaming alagaan. Kasi, syempre, meron siyang binubuong bagong pamilya eh. Doon siya happy. Doon siya masaya eh. Di ko lang makita yung angle na bakit hindi siya naging masaya sa amin. Yun lang. Kasi nakita kami sa Dubai eh. Di ko alam kung masaya ba tong tao na to sa akin. Kasi titingnan ko naman yung mga pictures namin, saya naman namin. Gaganda naman ng lugar na napupuntahan namin. Yung mga di nila nakakain, napapakain ko sa kanila. Di nila nabibili ko para sa kanila. Talaga, oras yung siguro oras yung sa amin. Oras yung sumira sa amin. Yun yung part na hindi niya nintindihan kung ano yung mundong ginagalawan ko. So napaka-importante yun sa mag-partner. Tindihin mo yung mundong ginagalawan din ng partner mo para Tama. kasi pag may time kasi talaga na busy ang isang tao. Pagka wala ka naman nakikitang ibang motibo sa partner mo, huwag mong paghinalaan. Kasi doon umapo yung pre. Mga tamang hinala. Ayun. Doon umapo yung tamang hinala hanggang sa para siyang para siyang mitya ng paputok. Sa unang sinde, puro hinala na, puro na. Yun ay sumira hanggang sa sumabog. Tapos ikaw, mapapagod ka rin kasi wala ka sumabog. namang ginagawa. Pagkasabog nung paputok na yun, pati ako, sumabog din ako. Nadamay ako, syempre, magkadikit kaming dalawa. So, syempre, may mga word tayo na hindi nating inaasahan lumabas. Nagkasakitan. Syempre, yung tao, meron tayong tawag na, ano bang tawag doon? Pasensya. May limit yung natin. Napuno ka. Oo, may limit tayo eh. So, napuno yan. Napupuno yung tao. So, hindi natin makokontrol yung part na yun. So, doon sa part na yun, na-blackout na ako. Hindi ko na alam kung ano na yung lumalabas sa bibig ko. Lang, Gis! Iwan ko na yung sa 2024. Pwede pa naman, December pa naman ngayon eh. 2024 pa eh. Pwede nyo pa sabihin sa akin yun. Pero 2025, magagalit na ako sa kanila. Yan. Lahat yun narinig natin ng lahat ng buo. Bakit? Wala tayong ikat kay Boss Tony. Tama. Grabe naman yun. Alam mo bakit, Gis? Para ma-realize niya na ganito ako noong 2024 at after 2030, yes, eto na ako ngayon. Yes. Metaphor lang siya sa part na makit kami ng bundok. Si Boss Tony nagka-problema. Kailangan niyang maghintay doon sa gitna ng bundok. Tapos kami, kailangan namin to climb up more. So, si Boss Tony, putol na yung paa kasi nagka-problema siya doon eh. So, dahil putol yung paa niya, hindi na siya makakit ng bundok. Sinisigawan namin siya, boss, kaya mo yan, tara na boss. Pangarap ko to, para sa mga anak mo to, bla bla bla. Halika na, makit ka na ng bundok, boss. Pero si Boss Tony lumaban, kahit isa lang yung paa niya, pinipilit niyang umakyat doon sa bundok kung nasang kami. Matulungan mo lang yung mga anak mo. Naalala ko yung pag may mga gala tayo, yun. Parang Iyak na si boss! Iyak na si boss! Ay, lang ba eh. Nag-flashback kasi yung sakit eh. Na, syempre, naalala ko yung time na... Baguio. Dito rin yun eh. Baguio, hindi ba? Hindi, dito rin yun. Yung nag-camping kayo, yung kay Monster Up, di ba? Oo, dito sa kabila. Tulog ako sa kotse noon, miyak ako. Iyak na nga. Miyak ako nun sa kotse kasi sabi ko, di ko matanggap yung sobrang sakit na ginawa sa akin. Pero kahit, nagtatrabaho yung tropa, yung magawa para mapasaya kayo. Pinilit ko kasi, daming ko kailangan pasayain. Kasi yung anak ko, lagi nanonood ng vlog ko yun eh. Lagi nila pinapanood yung vlog ko. So gusto ko pag nakita nila yung vlog ko, masaya sila. Kapag nauwi ako, Dad, ganda ng vlog mo, panood ko yung vlog mo. So doon na-inspired ako, sabi ko, pagpasensyahan nyo na ako, hindi makapaglabas ng video si Daddy kasi parang pa ako sabi ko, hindi ko alam kung ano pa yung ko, linyang gagalawan ko kasi siyempre naguguluhan din ako. Kasi di ko nga magawa, di ko makasaya yung mga yung mga plano ko ngayon. Sabi ko sana, pipray lang ako, sabi ko na sana
next year, makasako na lahat ng plano. Meron akong plan na sinulat. Sabi ko kailangan magawa ko to. Kasi pag hindi ko to nagawa ngayon, mas lalong hindi ko siya magagawa next year. Yun lang. Be happy. Grabe, no? Grabe. Kami, saksi talaga kami dun sa mga pag-iyak mo. Kasi syempre, yung mga nanonood sa atin, di naman nila alam yun eh. Diba? Sabi nga nila, si boss parang walang problema. Komedyante pa rin, masaya pa din. Pero sabi nga ng parents ko nga, sabi, si Boss Tony, alam mo, siya yung komedyanteng seryoso sa buhay. Kasi grabe magpatawa sa camera, pero pag walang camera, off-cam, ay grabe, seryoso talaga sa buhay. Lalo na nung nasaktan. Pero di siya tumigil talaga, kaya sobrang proud kami sa'yo. At isa pa, sobrang natuwa yung puso ko na mas napalapit ka kay Lord dahil sa nangyari. And I believe God has better plans for you. Yun ang hinihintay ko. Plano na lang niya. Ayun yung sinusundan ko ngayon eh. Just have faith, Boss Tony. May bibigay siya sa'yo. God did! Gusto ko magpasalamat sa 12 years old na ako. Gusto ko siyang sisihin, bakit nagginawa yun? Anong ginawa niya? Nagbablog sa mga mall, nagbablog sa eskwelahan, nagbablog sa kahit saang ano. Ayun yung una kong cellphone. Tambalak pa para sa cellphone. Yan, parang bawal mag-games. Parang wala lang, pang messenger lang, tsaka sa text lang kay Lola, pang call ko lang. Hindi, pang call lang, pang tawag lang kay Lola. Uso YouTube nung 12 years old ako. Yung mga nagsisilabasan na vloggers. Nag-vlog din ako, nag-upload ako kahit walang edit. Yung parang diretsuhang vlog lang. Hanggang sa nag-pandemic, papasalamat ako ngayon sa 14 years old na ako. Isang palakpak. Dahil sa 12 years old tsaka sa 14 years old ko, parang planado talaga sa akin ni Lord lahat. Wow, grabe. Amen! Papasalamat ako sa 14 years old ako na dahil pinush ko yung sarili ko dito. Kasi 14 years old ako, ba't ako napayagan? Dahil kay Lola ko, nagpapasalamat nga pala kay Lola. Mahal na mahal kita. Bakit pinayagan ako ni Lola? Yung grupo na yun, wala pang napapatunayan. Di ba? Tama. Yung 14 years old na ako, dahil sa pagpunta ko dito sa Billionaire Gang, mahal ko kayong lahat. Yan. Gusto ko naman kamustahin yung 19 years old na ikaw. Hindi, gusto ko sa 14 muna eh. Hindi, gusto ko sa 14 muna. Ikaw, hindi pa ako tapos eh. Yung 14 years old ako, doon na pumasok yung mga struggles ko. Kwento mo, boy. Ikwento mo lahat. Dami naman 14 years old, dami ng struggles. Madaming struggle yun, Pete. Siyempre, bilang nagsisimula pa lang kami sa bahay, sa video 1 pa lang, konti pa lang ang kita ng bata. Ay, grabe, lalabas mo yan. Lalabas ko to. Kasi 14 years old na ako. Ano ba ginagawa niyo ng 14 years old kayo, di ba? Ako, 14 years old daw, titinda ako ng putok. Yung monay na tinapay. Yan. Nung 14 years old ako. Hardworking Ang kaya kami. pinaka-goal ko nun, maka-ipon ako ng 8K. Pang bills. Pang bills. Sabi ko, saan ko kukunin yun? Ayoko manghingi kay Lola kasi syempre, ang yabang ko kay Lola nung panahon na yun eh. Sabi ko, hindi, sagot ni Bon yun, lahat. Parang nagsinungaling ako kay Lola. Lola! Hindi, totoo yun, boy. Nagsinungaling ako kay Lola. Sabi ko, sagot ni Bon lahat yun, Lola. Kaya yun. Kaya pinayagan ka. Oo, kaya pinayagan ako. No, wala akong expenses ka ako nangyari. Tapos ayun, nag-struggles ako. Umiyak ako ng umiyak kay Yang lagi. Pag may problema ako. Sabi niya, wala na talaga akong pera yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Iyak siya ng iyak talaga. Boy, mararamdaman mo na hindi niya na talaga alam yung gagawin niya. Umakyat ako sa inyo nun, di ba? Ayaw mo sa akin, no? Hayaan mo siyang umiyak dun. Di kasi siya nagtatrabaho. Iwaba ako, boy. Sabi ko, boy, Tough love yun, tough. akyat ka na lang sa taas. Umakyat siya, di ba? Wag akyat niya. Pinagalitan ka rin, di ba? Nangutang ka, Nangungutang ako, ayaw pa rin ako pautangin. Pero doon ako nabilib, pre, after nun, G, gumawa ng content. Eto na, yung content na ginawa, kakaiba. May dinosaur. May dinosaur. May dinosaur. Ano na, hindi ko malilimutan, pre. Worst case scenario na ginawa niya. Tumikin nun tayo, gago. Uy, hindi nila nakita yun, di ba? Hindi na nakita yun. Pinigilan namin i-upload. Proud pa siya, sabi niya sa amin, no? Boy, kumain ako ng tayo. Hindi kumain. Tinikman niya lang. Pero
Ang vlog niya kasi, sabi niya, lahat ng ituturo ko, kakainin niya. Tumuro ako ng dahon, kinain niya. Sabi mo, nakita ko yung tayo ng baka, kainin mo nga yan. Tinikman niya. Tuyo yun. Sakto idol si Boy Tapang. Pero G, kagi believe din ako sa bata. Lahat naman tayo eh. Sobrang bait nito eh. Ako, sa minor age ko siguro, thank you sa inyo dahil nakuha ko yung sa pag minor age ko, yung 17 years old ako, na-hit ko yung 1 million subscribers, na-hit ko yung una kong big bike, na-hit ko yung sasakyan, na-hit ko din yung unang first million ko sa bangko, sa 17 years old ko Grabe, nun. kaka-proud nung bata. Ayan. Anong iiwanan mo bago matapos tong 2024? Yan ang gusto namin marinig. Ang iiwanan ko ay pagiging tamad ko at syempre nainggit na din ako sa mga ibang, hindi naman ako sa nainggit, parang na-inspired ako sa ibang content Yan, creator yan ang na tama, gumagawa huwag ng nainggit. sariling pangalan sa industriya. At gusto ko din mangyari din sa sarili ko, nakasama din kayo. At syempre, 2025, siguro yung 2022 ang ako, ita times 5 ko. Kasipag ko na yun. Hindi dahil din sa inyo, mababalik ko yung direction ko. Mapupunta ako sa iba. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Lord. Ayun, dahil planado niya talaga lahat. Kung saan ako nagsimula, doon din ako matatapos. Palakpak, 3, 2, 1. Yes! Isang palakpak lang para sa lahat, pero palakpakan natin si Lord. Yes. Kasi to God be the glory. Amen! Lahat ng nangyari sa buhay natin, simula magkakasama tayo ng with God as the center of our group, our family, our relationship. Iba talaga yung binago sa life natin ni God. Kaya sobrang blessed tayo. And we lift up everything to Jesus. Amen.